Si Esmeralda, bilang isang solong ina, ay matagal nang nagsusumikap upang mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanyang anak. Sa katunayan, si Mira ay malapit na makapagtapos ng senior high school. Si Leo, isang tricycle driver, ang siyang naghahatid at sumusundo sa anak ni Esmeralda sa eskwelahan. Malaki ang tiwala ni Esmeralda kay Leo dahil matagal na silang magkasundo at suki na nila ang binata sa paghatid sundo. Isang gabi, habang magkasalo ang mag-ina sa hapunan, tinanong ni Mira ang kanyang ina kung may balak pa ba itong mag-asawa muli. Agad namang sumagot si Esmeralda na ang mga lalaki ay dagdag lang sa problema at masaya na siyang makasama si Mira hanggang sa kanilang pagtanda. Kahit na sinabi ni Esmeralda ang mga bagay na iyon sa kanyang anak, hindi pa rin niya maiwasang tanungin ang sarili kung may lalaki pa bang magkaka-interes sa kanya, habang naghihintay si Mira ng kanyang sundo sa eskwelahan. Tinuruan siya ng kaklase niyang si Emma kung paano ang tamang paraan ng pagsubo ng ice candy. Bigla siyang iniwan ng kanyang mga kaibigan nang sabihin niyang wala pa siyang karanasan sa mundo ng bardagulan at sa katunayan siya ay isang virgin forest. Nang mag-isa na siya sa waiting shed, nagdesisyon siyang subukan ang pagsubo ng ice candy na kanyang natutunan mula kay Emma. Mabilis na natunaw ang ice candy, kaya't nabitawan ito ni Mira, kaya nagresulta ito sa pagkabasa ng kanyang uniform nang tumama ito sa pagitan ng kanyang mga hita. May isang lalaki na lumapit sa kanya at nag-alok ng panyaw upang gamitin niyang pamunas. Nang mapansin ni Mira ang matipuno at kaakit-akit na itsura ng lalaki, hindi niya maiwasang makaramdam ng paghanga sa kanya. Pagdating ni Leo, agad na umalis ang lalaki at iniwan ng panyaw. Mula nang mapasaka niya ang panyaw, palagi na itong inaamoy ni Mira tuwing gabi habang hinahaplos ang kanyang alagang pusa sa kanyang kondongan. Madalas na rin siyang naghihintay sa waiting shed para sa lalaki, ngunit hindi na niya ito nakikita, at sa tuwing makikita niya si Leo na dumarating, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkadismaya. Noong araw na iyon, nagpunta muna ang dalawa sa kanilang tambayan sa kagubatan, at doon isinulat ni Mira sa kanyang diary ang tungkol sa lalaki na nag-alok sa kanya ng panyaw. Naitandaan ni Leo ang itsura ng lalaki, kaya't inasar niya si Mira. Sinabing mukha daw itong parang tatay niya. Nainis si Mira sa mga biro ni Leo kaya nagpasya na lang siyang ayain itong umuwi. Kinabukasan, walang pasok sa eskwelahan si Mira kaya nagpaalam siya sa kanyang ina na mamamasyal gamit ang bisikleta. Nang dumating siya sa isang malubak na daan, aksidenteng natomba ang kanyang bisikleta. Isang lalaki na sakay ng motorsiklo ang huminto para tulungan siyang tumayo. Laking gulat ni Mira nang mapagtantong ito pala ang lalaking nagpahiram sa kanyang ng panyaw, at sa labis na tuwa ni Mira. Nakalimutan na naman niyang itanong ang pangalan ng lalaki. Pagdating ni Mira sa kanilang tambayan, ikinwento niya kay Leo ang tungkol sa muli nilang pagkikita ng lalaki. Hindi maiwasan ni Leo na makaramdam ng selos nang mapansin niya ang labis na paghanga ng dalaga sa lalaking iyon na puna ito ni Leo at nagbitaw siya ng hindi magandang komento. Ngunit sinabi ni Mira na wala siyang karapatang magselos dahil hindi niya kailanman magugustuhan ng isang tricycle driver. Na walang ibang pangarap sa buhay, nasaktan si Leo sa sinabi ni Mira at nasabi niyang masyado naman siyang mock-up ang Lay. Nakaramdam ng konsensya si Mira kaya humingi siya ng paumanhin kay Leo bago umuwi. Pagkaalis ni Mira, nilapitan si Leo ni Emma at inasar siya. Sinabing wala siyang mapapala kay Mira kahit pa araw-araw niya itong sundan. Hindi na lang pinansin ni Leo si Emma at umalis na lamang palayo. Pagdating ni Mira sa kanilang bahay, hindi siya makapaniwala na ang lalaki na kanyang kinahuhumalingan na ipinakilala sa kanya ni Maui Taylor ay kasintahan na pala ng kanyang ina, at ang lalaki ay nagngangalang Marco, at mula sa araw na iyon, doon na maninirahan sa kanilang bahay ang lalaki. Habang nakikinig si Mira sa dalawa, hindi niya maiwasang makaramdam ng selos at inis sa kanyang ina, ngunit sa kabila ng mga emosyon niyang ito, nangingibabaw pera ng kanyang panibugho. Dahil dito, ginamit na lamang niya ang dalawa bilang inspirasyon habang hinahaplos ang kanyang alagang pusa. Nang malaman ni Leo ang tungkol kay Marco, nagdesisyon siyang asarin si Mira. Sinabing malapit na palang maging stepfather niya ang lalaki na kanyang kinahuhumalingan. Lalo itong nagpasiklab ng inis at galit sa dalaga, kaya't nilayasan niya si Leo. Pagkaalis ni Mira, bigla na namang lumitaw si Emma at sinabi niyang hindi dapat ipinipilit ni Leo ang sarili niya. Dahil marami namang ibang prutas sa paligid na handang magpapites sa kanya, nang mapagtanto ni Leo ang ibig ipahiwatig ni Emma, dinala niya ang babae sa kagubatan, at dito naganap ang hinihintay mong bardagulan ng dalawa. Ngunit kailangan mong hanapin ang buong video dahil hindi ko ito pwedeng ipakita, at habang tinatakam si Emma, wala siyang ibang sinasabi kundi ang pangalan ni Mira na naging dahilan upang layasan siya ng haliparot na babae. Kinabukasan, nagpaalam si Esmeralda sa dalawa na mawawala siya ng 1 linggo dahil kailangan niyang magbenta ng mga paso sa ibang bayan. Habang wala si Esmeralda sa bahay, nagsimula ng maging madikit si Marcos sa dalaga. Alam niyang may pagnanasa rin si Mira sa kanya, kaya sa gabing iyon sinamantala na niya ang pagkakataon.
Noong una, tumatanggi pa ang dalaga dahil sa tingin niya ay masama ang layunin ni Marco, subalit, kinumbinsi siya ni Marco na wala namang masama sa kanilang gagawin dahil sa kanyang nararamdamang paghanga kay Marco, hindi na siya tumanggi at matapos punitin ni Marco ang pahina ng diary ni Mira, ay tuluyan ng napalaban sa bardagulan ng kanyang birhin na hardin. Kasunod biglang dumating si Leo at nasaksihan ng binatilyo ang nagaganap na kalokohan. Labis siyang nagulat, kaya't mabilis siyang tumakbo palayo. Sinubukan ni Mira na habulin si Leo, ngunit hindi na niya ito naabutan. Kasunod, dahil mabilis na naubos ang mga paninda niya, napaaga ang pag-uwi ni Esmeralda. Muntik na sana nilang masurpresa ang isa't isa, buti na lamang at tinawag ni Esmeralda ang pangalan ng dalawa, kaya nalaman nila na nasa bahay na pala siya. Pinuntahan ni Mira si Leo sa kanilang tambayan para makipag-usap. Nakiusap siya sa binata. Nahuwag silang isumbong sa kanyang ina dahil hindi ito sumasagot. Sinubukan niyang suhulan siya ng isang halik. Sinisikap ni Leo na umiwas sa sitwasyong iyon dahil alam niyang may kapalit ang halik na iyon. Subalit sa kabila ng kanyang mga pag-aalinlangan at takot sa magiging resulta, napilitan na rin siyang tanggapin ang suhol bilang kapalit ng kanyang katahimikan. At sa ilalim nga ng punong mangga, naganap ang pinapangarap ni Leo na ipinagbabawal na teknik na jujutsu. Dahil sa pananahimik ni Leo, lalo pang umigting ang kalokohan ng dalawa, nagpatuloy ang kanilang mga kalokohan hanggang sa isang araw, bigla na lang natamba at nawala ng malay si Mira, nagbunga na ang walang humpay na pagtatanim ng binhi ni Marco sa hardin ng dalaga. Sa kabila nito, hindi alam ni Esmeralda na ang lalaking kanyang kasama ang siyang nagpasimula nito sa kanyang anak kahit na sinasaktan na ni Esmeralda si Mira. Hindi pa rin siya umaamin kung sino ang nagtanim ng binhi sa kanyang hardin. Ilang araw ang lumipas at nilapitan na ni Mira si Leo upang humingi ng tulong. Nawawala na siya ng ideya kung paano itatago sa kanyang ina ang katotohanan. Dahil sa nararamdamang awa at pagmamahal ni Leo para sa dalaga, napilitan siyang akuin ang responsibilidad na itago ang mga kalukuhan na kanilang pinagsaluhan. Sa araw ding iyon, kinausap ng pamilya ni Leo si Esmeralda upang pag-usapan ang responsibilidad sa nangyari kay Mira. Kahit nalabag ito sa kanyang kalooban, napilitan siyang pumayag na magsama ang dalawa. Kahit na magkasama na sa kwarto ang dalawa, hindi pa rin ito naging sagabal kay Marco sa kanyang mga ginagawa. Wala pa rin siyang balak itigil ang mga hindi kanais-nais niyang ginagawa sa dalaga. Gusto na sanang tapusin ni Mira ang kanilang maling gawain, subalit wala siyang magawa laban sa mapang-ibus-ong lalaki. Pagbalik ni Marco sa kwarto nila ni Esmeralda, para siyang nawawala sa sarili habang naaalala ang kanyang nakaraan. Sa flashback, makikita natin na si Marco ay nakaranas ng matinding trauma noong bata pa siya. Dahilan upang magkaroon siya ng suliranin sa kanyang pag-iisip, isang araw habang namamasada si Leo, napansin niya ang isang babae na nagmamakaawang makipag-usap kay Marco, ngunit tumakbo lamang si Marco palayo na para bang iniiwasan niya ang babae. Ang babae ay sumakay kay Leo at magkasama nilang sinubukang habulin si Marco, ngunit hindi na nila ito inabutan. Nang malaman ni Leo ang totoong katauhan ni Marco, nagpasya siyang dalhin ang babae upang makausap si Esmeralda. Ikinwento ng babae na si Marco ay nagpapanggap lamang bilang isang misyonaryo para makalapit sa mga babaeng kanyang binibiktima. Kabilang sa mga naging biktima niya ay ang dalagitang anak ng Ale. Pagkatapos lagyan ni Marco ng binhi ang kanyang mga biktima, siya ay lilipat na agad sa ibang bayan. Sa bawat lugar na napupuntahan niya, palaging may iniiwang biktima na may dinadalang binhi sa sinapupunan. Nagmadaling umuwi si Esmeralda upang alamin ang kalagayan ni Mira. Samantala, si Marco ay pinipilit si Mira na magsama na silang dalawa, ngunit tinanggihan ito ni Mira dahil hindi niya kayang iwanan ang kanyang ina. Nagalit si Marco sa dalaga, kaya't muling nagawa niya ang kanyang mga kalokohan. Nang makarating si Esmeralda sa bahay, nasaksihan ng kanyang mga mata ang mga kabalastugan ni Marco sa kanyang anak. Agad na sinunggaban ni Leo si Marco, ngunit hindi siya nagtagumpay sa laban. Hindi rin nakaligtas si Esmeralda sa pananakit ni Marco. Nakumuha ng isang upuan at sinubukan itong gamitin laban kay Esmeralda. Mabilis na hinaranggan ni Mira ang kanyang ina, kaya siya ang tinamaan ng upuan. Matapos ang insidente, agad na tumakas si Marco mula sa lugar at sa kasamaang palad, hindi nakaligtas ang kawawang dalaga sa nangyari. Bukod sa diary na naiwan ni Mira, ang mga masayang alaala na iniwan ng dalaga ay mananatili sa kanilang puso at isipan habang naaalala ng dalawa si Mira. Makikita si Leo na nakasuot ng school uniform dahil pinabalik siya sa pag-aaral ni Esmeralda. Ang lahat ng mga pangarap ni Esmeralda para kay Mira ay kanyang inilaan kay Leo. Paalala lang po, huwag tayong basta-basta magtitiwala sa mga tao na hindi pa natin lubos na kilala. Ang ating desisyon na magtiwala ng walang pag-aalinlangan ay maaaring magdulot sa atin ng mga hindi inaasahang sitwasyon. Kailangan natin maging mapanuri at maingat sapagkat ang tiwala ay isang mahalagang bagay na hindi dapat basta-basta ipinamimigay. Maraming salamat sa pagtapos sa ating recap for today. Huwag kalimutang mag-like,
share, and subscribe para palaging updated sa susunod nating upload.